Para kay Isabella Hellman na 41-year-old, ang buhay sa Delray Beach, Florida ay lahat ng pinapangarap niya. Nalisanin niya ang Colombia maraming taon nang nakalipas. Si Isabella isang masigla at matagumpay na real estate agent sa Signature Real Estate. Kilala siya sa kanilang komunidad dahil siya ay palangiti at palakaibigan. Nakabuo siya ng isang buhay na ipinagmamalaki niya, isang magandang condominium, isang matagumpay na career at higit sa lahat, ang kanyang 10 buwang gulang na anak na babae na si Amelia. Ayon sa kanyang pamilya, palagi niyang inuuna ang magpasaya sa iba. Pero para kay Isabella, ang pinakadakilang ligaya sa kanyang buhay ay ang pagiging isang ina. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang munting prinsesa na si Amelia. Nagsimula ang kwento ni Isabella sa Colombia kung saan siya ipinanganak. Ang kanyang mga magulang ay sina Eduardo Rodriguez at Amparo Alvarez. Tulad ng marami, dumating si Isabella sa Amerika para sa pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay. Walang sawang nagtrabaho si Isabella para makamit ang kanyang mga layunin sa buhay. Una na nga dito ay maging isang ganap na American citizen at kalaunan ay itinayo ang kanyang karera sa real estate. Pagdating ng 2017, nakatira na si Isabella sa isang condominium sa Oneida Drive sa West Delray Beach na may halagang humigit kumulang $117,000 o halos nasa 6.8 million sa peso at isa na siyang iginagalang na miyembro ng kanilang komunidad. Ayon sa mga nakakakilala kay Isabella, may kakaiba siyang galing sa pakikipag-communicate sa mga tao. Unang nakilala ni Ben Schachter, ang kanyang broker sa Signature Real Estate, si Isabella nung nagtatrabaho pa siya bilang bank teller. Nang makita ni Isabella ang suot na damit ng kumpanya ni Ben, nilapitan niya ito at nagtanong tungkol sa paglipat ng career. Sinabi ni Ben na ang palakaibigan at palabati niyang personalidad ang dahilan kung bakit bagay na bagay sa kanya na maging isang real estate at napatunayan niyang tama siya. Sa loob ng 16 months ng pagtatrabaho niya sa opisina ng Delray Beach, nagpakita si Isabella ng malaking potensyal bilang ahente. Bagamat unti-unti pa niya binubuo ang kanyang mga kliyente, kitang-kita ng kanyang mga kasamahan na siya ay nakatakdang magtagumpay. Nanatiling napakalapit ng pamilya ni Isabella sa isa't isa. Ang kanyang mga magulang na sina Eduardo at Amparo ay nakatira malapit sa Boca Raton, kasama ang kanyang 3 kapatid na babae na sina Diana, Elizabeth at Adriana. Pinanatili ng pamilya ang kanilang Colombian tradition habang tinatanggap ang kanilang bagong buhay sa Amerika, at palagi silang nagsasama-sama para sa mga handaan at celebrations. Malaki ang naging papel ng ina ni Isabella na si Amparo sa pag-aalaga ng sanggol na si Amelia, at ito ay nagbigay ng malaking ginhawa kay Isabella bilang isang nag-iisang ina na nagtatrabaho. Malaking pagbabago sa buhay ni Isabella nang makilala niya si Lewis Bennett sa online noong 2014. Si Lewis Richard Bennett ay isang 42-year-old na mining engineer na napaka-adventurous at may dual citizenship sa Australia at United Kingdom. Siya ay orihinal na mula sa Poole, Dorset at isang skilled sailor na may certificate bilang coastal skipper mula sa Royal Yachting Association. Kasama sa kanyang training ang mga emergency procedure, mga protocol kapag may nahulog sa dagat at kaligtasan sa night sailing, mga training na magiging napakahalaga sa kwentong ito. Nakompleto pa ni Lewis ang 3 buwang sailing mula sa St. Martin hanggang Australia na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa open sea. Nang magsimula mag-date sina Isabel at Lewis, mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Noong July 2006, ipinanganak ang kanilang anak na si Amelia, at pagsapit ng February 2017, ikinasal sila sa isang maliit na ceremony. Sa panlabas, tila perpekto ang kanilang relasyon. Isang matagumpay na real estate agent at isang lalaking kilala sa buong mundo na nagsisimula ng bagong buhay bilang mag-asawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, nagsisimula ng lumitaw ang mga problema. Kalaunan, ipinahagi ng pamilya ni Isabella na palagi silang nakaharap sa mga problemang pinansyal. Mas nakakabahala pa ang kanilang hindi pagkakasundo tungkol sa kanilang future. Gusto ni Lewis na palakihin si Amelia sa Australia, malapit sa kanyang pamilya at negosyo. Pero mariing tumanggi si Isabella at ayaw niyang umalis sa Florida at iwan ang kanyang pamilya. Makikita ang tensyon sa mga text message na kalaunan ay nakuha ng mga investigador. Sa isa pang message ay sinabi ni Isabella na, "Pagod na ako na lagi mong sinasabi na akong pinakamasamang taong nakilala mo. Lahat ng ginagawa ko, mali."
Sa kabila ng mga problemang ito, nagdesisyon ang mag-asawa na magbakasyon para sa isang delayed honeymoon cruise noong April 2017 at iniwan ang kanilang 10 buwang gulang na anak na si Amelia sa pamilya ni Isabela sa Florida. Noong April 29, 2017, umalis si Isabela at Lewis para sa isang biyahe na dapat sana ay magiging pinakamasayang karanasan ng kanilang buhay. Umalis sila papuntang St. Martin sa Caribbean kung saan sumakay sila sa 37 feet na yate ni Lewis na pinangalanang Surf into Summer. Ang plano ay maglayag sila papuntang Puerto Rico, pagkatapos ay Cuba, bagong huling biyahe pabalik sa Key West, Florida. Inaasahan ni Isabela ang paglalakbay na ito kahit may mga problema sila sa kanilang pagsasama. Ayon sa kanyang kapatid na si Diana, excited pa si Isabela sa adventure, kaya sobra niyang namimiss ang baby na si Amelia. Plano ng mag-asawa na makipag-ugnayan palagi sa pamilya gamit ang isang satellite phone. Ngunit sa umpisa pala ng biyahe, nasira ang personal cellphone ni Isabela, kaya umasa na lamang sila sa mga communication device ni Lewis. Ang naging kahina-hinala sa pamilya ni Isabela ay hindi inactivate ni Lewis ang satellite phone o nirehestro ang kanyang personal locator beacon hanggang sa makarating sila sa Cuba, ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang paglalakbay. Kalaunan, sinabi ng mga investigador ng FBI na ito ay maaaring palatandaan na sinigurado ni Lewis ang sarili niyang kaligtasan at rescue matapos siyang patayin ang kanyang asawa. Ginugol na mag-asawa ang ilang araw sa paglalayag sa Caribbean at humihinto sa mga planadong lugar. Regular na tumatawag si Isabela sa kanyang kapatid pag may pagkakataon. Madalas nagtatanong tungkol kay Amelia at sinasabi kung gaano niya kamiss ang kanyang anak. Pero napansin ni Diana na isa sa mga huling tawag ay ibang dating ni Isabela. Hindi niya tinanong ang karaniwang mga tanong tungkol sa bata at tila nagmamadali ito sa pakikipag-usap. Noong May 14, 2017, umalis si Isabela at Lewis mula Havana, Cuba, patungo sa huling bahagi ng kanilang pag-uwi sa Florida. Sa ganap na 8:25 ng gabi, tumawag si Isabela sa kanyang kapatid na si Diana gamit ang satellite phone. Ayon kay Isabela, kakakonek lang namin ng telepono. Sobrang mahirap para sa amin na makakonek. Ipinaliwanag din niya na umalis na sila sa Cuba at nasa gitna na ng dagat. Ang huling sinabi niya sa kanyang kapatid ay, magkita na lang tayo bukas. Yun ang huling pagkakataon na narinig ng kahit sino ang boses ni Isabela. Ayon sa salaysay ni Lewis, ang sumunod na nangyari ay isang malagim na aksidente. Sinabi niya sa mga investigador na bandang alas 8 ng gabi noong May 14, inutusan niya si Isabela na hawakan ang manibela para sa night watch, habang siya naman ay papunta sa ilalim ng deck para matulog. Kahit limitado ang karanasan ni Isabela sa paglalayag at wala siyang pagsasanay sa mga emergency sailing procedures, sinabi ni Lewis na hindi niya pinili si Isabela na magsuot ng life jacket, safety harness o personal locator beacon. Umaga ng May 15, sinabi ni Lewis na nagising siya dahil sa malakas na pagbagsak sa ilalim. Nang umakyat siya sa deck, sinabi niyang maluwag ang mga sails at rigging. Walang tao sa helm at wala si Isabela. Ngunit ang ginawa ni Lewis pagkatapos nito ay nagdulot ng agad na pagdududa sa mga investigador. Ayon sa kanyang sariling pag-amin, hindi niya matandaan kung tumawag siya para sa nawawalang asawa. Hindi niya ginamit ang parachute flares para lumiwanag ang tubig at hanapin si Isabela. Hindi niya agad ginamit ang anumang emergency equipment o ang satellite phone para humingi ng tulong. Sa halip, ginugol ni Lewis ang halos 45 minutes sa paglo-load ng mga gamit sa life raft. Kabilang sa mga ito ay isang maleta, 2 duffel bags, isang backpack, 14 galon ng tubig, mga unexpected parachute flares, isang radio transmitter, pagkain, isang tea set, at pinakapansin-pansin, 9 na plastic tubes na may lamang 225 na mga ninakaw na silver coins na nagkakahalaga ng $4,200 o halos 246,000 sa peso. Pagkatapos niyang masigurado ang kanyang mga gamit at ang mga ninakaw na barya, pinutol ni Lewis ang tali na nag-uugnay sa life raft sa lumulubog na yate at iniwan ang barko. Doon lamang siya tumawag para humingi ng tulong. Sa ganap na 1:30 ng madaling araw noong May 15, natanggap ng US Coast Guard ang emergency signals mula sa personal locator beacon ni Lewis, mga 26 nautical miles west ng Quaysal Bank sa Bahamas.
Sa ganap na 4:30 ng umaga, natagpuan ng helicopter ng Coast Guard si Lewis na nakalutang sa kanyang life raft at dinala siya sa Marathon Jet Center sa Florida Keys. Napansin ng rescue swimmer na tumulong kay Lewis na mabigat ang kanyang backpack. Nasa loob nito ang mga ninakaw na barya na kalaunan ay nagdala sa kanyang unang pag-aresto. Natanungin siya ng mga opisyal ng Coast Guard kung anong ginawa niya para hanapin ang kanyang asawa, ang sagot niya ay nakakakilabot. Ayon kay Lewis, wala akong ginawa na kahit ano. Tinawagan ni Lewis ang kapatid ni Isabela at nag-iwan ng voicemail tungkol sa pagkawala at nakipag-ugnayan sa isang kaibigan sa Australia para tulungan ang mga otoridad. Ngunit ang kanyang kilos mula sa simula pa lamang ay naging kahina-hinala sa mga investigador. Napakakalmado at mahinahon ni Lewis. Walang ipinakitang anumang emotional distress na inaasahan mula sa isang lalaking kawawala lang ng asawa sa dagat. Agad namang inilunsad ng Coast Guard ang isa sa pinakamalawak na search and rescue operations sa kasaysayan ng rehiyon. Sa loob ng 4 na araw mula May 15 hanggang May 18, nagsagawa sila ng paghanap sa higit 4,980 square nautical miles gamit ang 4 na uri ng sasakyang panghimpapawid at 3 Coast Guard cutters. Ang operasyon ay tumagal ng 137 hours at sumasaklaw sa isang lugar na mas malaki kaysa sa ilang maliliit na bansa. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila mahanap si Isabela. Noong May 18 ng 8:45 ng gabi, napilitan ng Coast Guard na ihinto ang paghahanap. Pero isang araw lamang pagkatapos noon, may kahilingan na si Lewis na ikinagulat ng mga investigador. Humiling siya sa Coast Guard ng isang liham na nagsasabing patay na si Isabela. Sinabi ni Commander Luke Pershak kay Lewis na hindi otorisado ang Coast Guard na mag-issue ng ganitong mga liham, ngunit nakita ng mga investigador na kahina-hinala ang oras ng kahilingan. Ayon sa isang FBI agent, napakaaga pa para sa isang mister na karaniwang nais makita ang kanyang misis na buhay pa. Ang pagkawala ni Isabela ay labis na ikinalungkot ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ni Sina Eduardo at Amparo at ang kanyang 3 kapatid na babae at ang kanilang anak na si Amelia ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbalik mula sa honeymoon. Nang dumating ang balita na nawawala si Isabela sa dagat, ang pamilya ay lubos na nagdalamhati. Ganun pa man, sinuportahan nila si Lewis at nagbigay sila ng kanilang tulong at suporta. Ngunit ang kanilang habag ay sinalubong ng mga kilos na lalo lamang nagdulot ng pag-aalala sa kanila. Inilarawan ng kapatid ni Isabela na si Diana ang kilos ni Lewis na noong niya itong makita matapos itigil ang paghahanap. Ayon kay Diana, napakakalmado ni Lewis. Hindi siya umiiyak o nagpapakita ng emosyon. Nung nakita niya si Lewis, kaagad pang tumakbo si Diana at niyakap ang bayaw sabay tanong kung nasaan si Isabela. Ang sagot ni Lewis, hindi ko alam. 2 linggo matapos mawala si Isabela noong May 28, 2017, pumunta si Lewis sa bahay ng pamilya sa Boca Raton kasama isang pulis upang kunin ang mga bagay na sinasabi niyang pag-aari niya. Isang laptop, iPad, engagement ring at iba pang mga gamit. Ang nangyari pagkatapos ay naitala sa body cam ng isang pulis at ang video ay naging mahalagang ebidensya. Ang 9 na minutong video ay nagpapakita na isang nakakabagbag damdaming pagtatalo sa pagitan ng isang nagdadalamhating pamilya at ng lalaking unti-unti nilang pinaghihinalaang pinatay si Isabela na kanilang minamahal. Sa video ay makikita ang ina ni Isabela na nakikiusap kay Lewis na wag kunin si baby Amelia mula sa kanila. Nailagay na ni Lewis si Amelia sa kanyang kotse at naghahanda na umalis ng bansa. Si Elizabeth na kapatid ni Isabela na puno ng dalamhati at hinala ay sumigaw kay Lewis na, "Pinatay mo na ang kapatid ko, ano pa bang gusto mo? Gusto mo pa bang patayin ang nanay ko? Yan bang gusto mo ngayon?" Sa isang punto bumagsak ang ina ni Isabela sa lupa na labis ang sakit na nararamdaman sa kanyang puso dahil maaaring hindi na rin niya makikita ang kanyang apo. Dahil nararamdaman ng mga pulis ang matinding sakit na nararamdaman ng pamilya, sinabi nila kay Lewis na payagan silang hawakang muli si baby Amelia. Tumanggi si Lewis dahil ayon sa kanya hindi yata tama yon, bago sumakay sa kanyang kotse at umalis. Kinabukasan, bumili si Lewis ng one-way ticket papuntang UK kasama si Amelia at pinutol ang lahat ng komunikasyon sa pamilya ni Isabela. Habang nagdurusa ang pamilya ni Isabela ang kanilang kalungkutan at pagkawala kay baby Amelia, nagsisikap naman ang mga otoridad na alamin ang katotohanan tungkol sa nangyari sa yate.
Ang FBI Miami Field Office kasama ang US Coast Guard Investigative Service ay nakahanap ng bahagyang lumubog na yate habang ginagawa ang paghahanap. Ang kanilang natuklasan ay taliwas sa kwento ni Lewis tungkol sa isang aksidenteng banggaan. Ang mga eksperto ng Coast Guard na sumuri sa mga picture at video ng sasakyan ay nakapagtala ng nakakagulat na pagtuklas. Ang damage sa yate ay tila nagmula sa loob ng bangka, hindi mula sa isang panlabas na banggaan. May mga butas sa parehong hull sa halos magkaparehong mga lokasyon at may dalawang underwater escape hatch na bukas na nagdulot ng mabilis na pagbaha. Isang associate professor ng Nautical Architecture at Ocean Engineering mula sa US Coast Guard Academy ang inibitahang magsuri ng ebidensya. At ang kanyang konklusyon ay malinaw. Base sa pagsusuri, hindi sanhi na aksidente ang paglubog. Sa halip, mukhang sinadyang sirain ang bangka. Ipinaliwanag ng eksperto na ang pagbukas ng parehong escape hatches ay hindi may paliwanag binaaksidente at salungat sa maingat na sailing practice. Wala siyang maisip na bagay na maaaring aksidenteng gumawa ng parehong butas sa parehong hull ng halos sabay. Noong June 16, 2017, eksaktong isang buwan matapos mawala si Isabela, nagsagawa ang FBI ng search warrant sa condominium ng mag-asawa sa Delray Beach. 20 FBI agents ang naghanap sa loob ng 8 oras at kalahati at lumabas na may dala-dala mga evidence bags na may iba't ibang mga bagay. Nakatago sa loob ng mga boat shoes sa closet ng master bedroom, natagpuan ng mga investigador ang 162 gold coins. Bahagi ng perang ninakaw ni Lewis mula sa isang yate na tinatawag na Kitty R sa St. Martin noong May 2016 habang nagtatrabaho bilang first mate. Ang mga natuklasan na ito ay nag-ugnay kay Lewis sa isang insidente ng intentional theft at panlilinlang na lampas pa sa pagkawala ni Isabela. Ang mga ninakaw na barya na natagpuan sa life raft ni Lewis ay nagpakita ng mas madilim na pattern. Ang $100,000 na halaga ng ginto o halos 5.8 million sa peso ay ninakaw mula sa yate na Kitty R noong May 2016 habang si Bennett ay nagtatrabaho bilang crew. Nagsampa siya ng fake reports sa mga pulis na nagsasabing may nagnakaw, samantalang siya pala ang tunay na salarin. Para sa mga investigador, naging malinaw ang mga motibo ni Lewis. Ang pagpatay kay Isabela ay tatapos sa kanilang mga problema sa pagsasama, magbibigay sa kanya ng mana mula sa estate niya at magbibigay sa kanya ng sole custody kay Amelia. Nang bumalik si Lewis sa US noong August 29, 2017 para sa isang insurance interview, inaresto siya ng mga agent ng FBI. Nag-plead guilty siya sa pagdala ng mga ninakaw na bagay at siya isinentensya ng 7 months na pagkakakulong. Ngunit patuloy na binubuo ng mga investigador ang kaso ng pagpatay. Noong February 20, 2018, inaresto ulit si Lewis ng FBI dahil sa kasong second-degree murder. Sobrang lakas ng ebidensya. Pinatunayan ng expert review na sinadyang pinalubog ang yate. Ang mga kilos ni Lewis gaya ng pagbibigay prioridad sa mga ninakaw na barya kaysa sa paghahanap sa kanyang asawa, agad na paghingi ng death certificate at pagtakas kasama si Amelia ay nagpakita ng isang taong planado at sinadyang pagpatay. Nagpahayag si Lewis ng not guilty pero unti-unti nang papalibutan siya ng ebidensya. Habang dumaraming ebidensya, nakipag-ayos ang legal team ni Lewis sa mga prosecutor. Noong November 5, 2018, binago ni Lewis ang kanyang plea. Pumayag na sa involuntary manslaughter imbis na murder. Tutol ang pamilya ni Isabela sa kasunduang ito dahil naniniwala silang sinadya ni Lewis na patayin ang kanilang anak. Ngunit binanggit ng mga prosecutor ang mga hamon sa pagpapatunay ng planadong pagpatay sa gitna ng dagat. Ngayon, hinarap ni Lewis ang pinakamataas na sentensyang 8 years imbis na habang buhay na pagkakakulong. Noong May 28, 2019, humarap si Lewis sa harap ni US District Judge Federico Moreno. Humiling siya ng 7 years na pagkakakulong para mas maagang makapiling si Amelia. Ngunit hindi nagbago ang desisyon ni Judge Moreno. Pinarusahan siya ng pinakamataas na sentensya na 8 years sa federal prison, dagdag ang $22,910 o halos 1.3 million sa peso na compensation para kay Amelia at 3 taong supervised release. Inalis din kay Bennett ang kanyang karapatan na mag-apila. Hinimok naman ni Judge Moreno ang kooperasyon ng dalawang pamilya para sa kapakanan ni Amelia.
Noong June 2019, bumiyahe ang pamilya ni Isabela papuntang Edinburgh para makita si Amelia ng unang beses mula nang siya 10 buwang gulang pa lamang. Ang muling pagkikita ay puno ng emosyon. Pinatawad ng pamilya ni Isabela si Lewis dahil kailangan ni Amelia ang pagmamahal mula sa dalawang pamilya para lumaki siya ng maayos kahit wala ang kanyang ina. Inaasahang makakalaya si Lewis at madedeport pabalik sa UK sa pagitan ng 2026 at 2027. Samantalang si Amelia naman ay patuloy na nakatira sa mga magulang ni Lewis sa Scotland, pero regular siya nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Isabela. Nakakalungkot man pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang katawan ni Isabela, kaya tanging ang alaala na lamang niya ang naiwan sa kanyang pamilya. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!